Yes, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, ang Diyos ng buhay po namin. Kailanman hindi po kayo nagkulang po sa buhay po ng bawat isa po sa amin, O God. Kaya Panginoon, sa gabing ito, punong-puno po kami ng pagpupuri at ng pagpapasalamat po sa iyo. Sa patunay po na dakila ang pag-ibig mo sa amin, O God. Sa kabila ng iyong pagkukulang, O God. Sa kabila, Panginoon, ng iyong pagkakasala, O God, ikaw ay nanatiling tapat sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Lord. Kaya Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan po sa buhay po namin, O God. Kaya Panginoon, sa gabi ito, ang dalain ko po, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo na maranasan ka ng bawat isa o God na nandirito sa gabing ito. Maramdaman naman ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan o God sa buhay po naming lahat. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa ito'y pangako mo, Panginoon, kung nasaan ang iyong mga anak nagkakatipon, ikaw ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Lord, this is your dwelling place, O God. Ito ang may lugar kung saan ikaw, Panginoon, nandito na sinasamba po namin. So Lord, in the name of Jesus, pour out your power, O God, your anointing, O God, your blessing, O God, to your people, O God, tonight. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na Diyos. Ikaw lamang, O Panginoon, ang ay pong sasambahin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang ay pong pupurihin, O God, ng buong buhay po namin, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for worship team. Magandang gabi sa inyong lahat. Meron ba? Ayan. Magandang gabi, maganda pa po kayo sa gabi. Amen. Okay, simulan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos para po sa ating banal na hapunan. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakatago. Nakatago sa bukid, yan. Ilarawan natin to sa senaryong isang ordinaryong tao, isang ordinaryong trabaho, walang espesyal, walang kakaiba, walang inaasahan. Hanggang sa may natagpuan siyang hindi niya hinahanap, hindi niya inaasahan, pero bigla niyang nakita. Isang kayamanang hindi maliit, hindi basta halaga, kayamanan na kayang baguhin ang buong buhay niya. Yan ang kaharian ng Diyos. Mateo 13 verse 44. Taglis po tayo ha, kasi mahirap pong Mateo 13 talatang 44. Napakahirap pong sabihin nun. Sa Pilipinas naman po, sa churches, taglis, di po ba? Okay, Matthew 13 verse 34. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Sa tuwa niya, yumaon siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili ang bukid na iyon. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay makikinig ng salita mo, Panginoon, bago po namin tanggapin ang banal na hapunan. Dalayan ko, Lord, ay ikaw po ang mangusap.
sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siya pong malayang makakilos sa amin pong mga buhay ngayong gabi. Matanggap po namin, Panginoon, ang dakilang kayamanan, Panginoon, na inilaan mo para po sa amin. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, Matthew 13 verse 44. Isang talata, isang kwento, pero isang napakalalim na paanyaya. Ang bukid na iyon ay maraming tao ang dumadaan. Maraming tumapak, maraming nagtrabaho, maraming nakakita. Pero iisa lang ang nakakita ng kayamanan. Bakit kaya? Dahil hindi lahat ay marunong tumingin ng malalim. Dito sa church, hindi naman natin nakikita agad kung anong ibig sabihin ng sermon hanggat hindi po natin ito pagbubulay-bulayan. Ganito ang kaharian ng Diyos. Narito na, malapit at available, pero hindi lahat nakikita ang halaga nito. Para sa iba, isang simpleng sermon lang. Pero para sa nakakita o nakarinig, ito ay pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Isipin mo ang isang pangyayari habang naguhukay siya. Tinutukoy po nito yung sinasabing tao doon sa verse 44. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. May tinamaan ang pala. Binuksan niya at sa loob, kayamanan ang kanyang nakita. Sa sandaling iyon, tumigil ang oras. Nabago ang pananaw niya. Nabago ang prioridad niya. Nagbago ang direksyon ng buhay niya. Ganito rin kapag natagpuan mo ang kaharian ng Diyos. Hindi na pareho ang tingin mo sa buhay. Sinabi ni Jesus, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Lahat, hindi lang kalahati, kundi lahat. Bakit? Dahil ang natagpuan niya ay higit na mas mahalaga kaysa sa lahat ng meron siya. Ito ang punto ng talinghaga, na kapag tunay mong nakita ang halaga ng kaharian ng Diyos, hindi ka manghihinayang na isuko ang lahat. Maraming tao gusto idagdag ang Diyos sa kanilang buhay. Grabe, idagdag lang talaga, no? Preservative lang, pampalasa, kumbaga. Lord, dagdag ka lang sa buhay ko. Dagdag ka lang sa schedule ko. Lord, kasama ka lang sa plano ko. Lord, bahagi ka lang ng buhay ko. Minsan, ganyan po tayo. Parang dagdag lang si Lord. Basta alam natin, meron tayong Diyos. Sapot na yon. Pero hindi doon nagtatapos. Pero ang kaharian ng Diyos, hindi dagdag. Ito ay kabuuan ng buhay mo. Hindi ito side option. Hindi ito backup plan. Ito ay kayamanan na hihigit sa lahat. Katulad kaninang umaga, yung mensahe, napakaganda. Yung babae na lagi nagpapatuloy sa propetang si Elisha, nagpagawa siya ng kwarto sa kanyang rooftop. Kinumpleto ang lahat, higaan, lahat-lahat ng kakailanganin. Kumbaga sa buhay natin, hindi si Lord idadagdag mo lang na sa puso mo, nasa labas siya, ikaw ang nakaupo sa sentro ng puso mo. Pero dapat si Lord, kasi hindi siya dagdag kundi parte siya ng buhay mo. Hindi yung tatawagin mo lang siya pag kailangan mo. Pansin nyo, hindi niya ipinagbili, balik ulit tayo dun sa tao. Pansin nyo, hindi niya ipinagbili ang lahat ng may lungkot. Sinabi ni Jesus, sa kanyang kagalakan. Ibig sabihin, hindi siya napilitan. Masaya siya at nagagalak. Excited siya. Bakit? Dahil alam niya na ang kapalit. Ganito ang tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi ito sakripisyong mabigat. Ito ay pagpalit na puno ng kagalakan. Iiwan mo ang lumang buhay mo para sa mas magandang buhay. Kung sasabihin sa iyo ngayon, isuko mo ang lahat para sa kaharian ng Diyos, ano kaya ang mararamdaman mo? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, kung isusuko mo ngayon ang buong buhay mo sa Panginoon, yung buo talaga walang reservation, lahat talaga.
Di ba? Ano kaya mararamdaman mo? Takot? Pag-aalinlangan? Panghihinayang? Kung oo, baka hindi mo nakikita ang tunay na halaga ng kaharian ng Diyos. Pero marami pong taong ganun. Dahil pag nakita mo, hindi ka matatakot na mag-let go. Kasi tayo po, marami tayong inilet go. Nung ako po'y tinawag ng Panginoon, marami akong inilet go. Nung una, ayaw ko mag-let go. Anong ginawa ng Panginoon? Binawi. Para sumunod ako sa Kanya. Kailangan pa ba nating masaktan bago sumunod sa Panginoon? Ang kayamanan ay libre, pero may kapalit. Hindi ito mabibili ng pera. Kailangan mo lang isuko ang puso mo. Hindi ito makukuha sa sarili mong lakas. Kailangan mong magdesisyon at ang desisyong iyon ay handa ka bang ibigay ang lahat sa Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi panandalian, hindi ito mawawala, hindi ito masisira at hindi ito mananakaw. Ang mundo ay nag-aalok ng pansamantalang saya, pero ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na layunin at tunay na buhay at higit sa lahat, walang hanggang kaluwalhatian. Amen. Isipin mo ang sarili mo sa kwento. Ikaw ang taong iyon at ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng kayamanan sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sa mga sandaling ito, ang tanong, ano ang gagawin mo? May dalawang uri ng tao na makakarinig nito. Yung makakita at makakarinig pero lalakad palayo, or yung makakakita at makakarinig at isusuko ang lahat. Ang una, mananatili sa dati. Ang pangalawa, papasok sa kaharian ng langit. Kumbaga, yung dalawang nasa cross at nasa magkabilang side ni Lord, di ba yung isa pumasok sa langit, yung isa hindi. Kasi yung isa sumunod, nagpasakop sa Diyos, yung isa nanudyo pa, di ba? Okay. Isang bukid, isang kayamanan, isang desisyon. Hindi ito tungkol kung gaano karami ang alam mo. Hindi ito tungkol kung gaano ka nakatagal sa simbahan. Ito ay tungkol sa isang tanong, handa ka bang ipagpalit ang lahat para sa kaharian ng Diyos? Handa po ba tayo? Dahil ang kayamanan ay hindi magandang idea. Dahil ang kaharian ay hindi lang magandang idea. Ito ay kayamanan na kayang baguhin ang buong buhay mo. At kung pipiliin mong sundin si Jesus o si Jesus Christ, maaaring mawala ang ilang bagay sa buhay mo, pero makakamit ang isang bagay na di mawawala kailanman, ang kaharian ng Diyos. At kapag natagpuan mo ito, maririnig mo sa puso mo ang isang katotohanan na hindi kayang bilhin ng mundo. Si Jesus ang kayamanan ng buhay mo, kayamanan ng buhay ko. Amen? Ito po yung mga related verses. Paki-plus na lang po. Mga verses kung saan nagpapatunay na kailangan po nating isuko ang buhay po natin sa Panginoon. Nang buong buo, nawawala po yung notes, kasandali lang po. Okay. Mga related verses sa Philippians 3:7-8. Sinasabi po dito ni Paul na gayon naman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kaluguyan alang-alang kay Kristo. Ito po yung meron mang mawala sa atin. Pero ito yung tinatawag na a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Kumbaga, a man selling all he has for the treasure. Kumbaga, lahat isusuko natin sa Panginoon. Hindi lamang naman, kung wala kang kayamanan, ano ba ang pwede mong isuko sa Panginoon? Ang oras mo, ang panahon mo. Di ba? Marami tayong pwedeng isuko sa Panginoon. Isuko natin yung ilang oras tayo nanonood ng TV. Katulad ko, lagi pala akong gano'n. Sorry po. Pero nung wala po akong sa trabaho, sa kainipan ko, parang sabi ko, Lord, sorry ilang oras pala ako sa TV. Sorry po, Lord. Alam mo, ang kagandahan, may conviction no? So, kailangan natin gawin ng mga ganung bagay. Okay, so kung meron mang mawala sa atin,
merong mas mahalagang ipinapalit ng Panginoon, yun ay para makuha po natin ang tunay na kayamanan. Proverbs 23:23. By truth and do not by truth and do not sell it, by wisdom, instruction, and understanding. Okay. Investing everything in acquiring divine truth. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng karunungan, ng pangaral at kaunawaan. Bibilisan ko na lang po. And Isaiah 55:1. Isaiah 55:1. Meron na po ba? Okay. Sabi po dito, ito yung an invitation to obtain spiritual life without money, emphasizing the incredible value of God's grace and His kingdom. Okay. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo'y bumali at kumain, pumarito kayo, kayo'y bumali ng alak at gatas na walang salapi at walang halaga. So pagbubulay-bulayin po natin, abutin po tayo ng 2 oras. So lagpas na po tayo dyan. Revelation 3:18. Jesus advised buying gold refined by fire through spiritual wealth to be truly rich, echoing the purchase of the treasure. Hindi ko na po babasahin isa-isa, pero yan po naka-screen naka-plus sa screen. And Matthew 13:45-16, ito po yung karugtong ng Matthew 13:44 about the pearl na sabi rito, immediately following this verse reinforced the same lesson, selling all to buy a pearl of great value. So, Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Okay. Hebrews 11:24-26, Moses considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt, illustrating the choice of eternal treasure over worldly ones. So, yung sinasabi dito na Isaiah 44, ng Matthew 13:44, the man sells everything with joy, emphasizing that giving up worldly things, asan ako? Nawala ako. Giving up worldly things for the kingdom is not a burden but a privilege. So it teaches that knowing Christ is more valuable than earthly possession. Amen. Hindi po masama ang kayamanan, pero kung ginagamit po natin ito ng tama sa harapan ng Panginoon, yung hindi po natin ipagpapalit si Lord na may kasalan, may birthday, di ba? Actually, hindi lang naman kayamanan ang sinasabi dito na isuko natin eh. Lahat ng meron tayo na pwedeng makahadlang sa paglago po natin sa Panginoon, sa patuloy po nating pagkilala sa Diyos. So ngayong gabi pong ito, alalahanin po natin kung ano pa yung mga bagay na hindi po natin na isusurrender sa Lord. Bago po natin tanggapin ang banal na hapunan, isuko po natin, baka meron pa. Itanong natin. Kasi tayo, parang hingi lang tayo ng hingi sa Lord. Minsan, ang tatagal na natin mga Kristiyano. Pero, si Lord, madalas po nating nasasaktan kasi minsan naiiba po ang ating mga priorities. So, ngayon pong gabi, bago po natin tanggapin ang tinapay at ang alak na ito na simbolo ng salita ng dugo ng Panginoon, isuko po natin ang lahat sa Diyos. Isuko po natin to ng taos-puso sa Panginoon. Gumawa po tayo ng lugar na kung saan ang Diyos malayang makakakilos. Hindi na po tayo ang magdadrive ng buhay natin. Let God drive our life. Nang sa gayon po, makita po natin yung sinasabing tunay na kayamanan na matagal nang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin, kaya lang hindi po natin makuha sapagkat meron pa po tayong hindi isinusuko sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, bago po namin tanggapin ang tinapay at ang Diyos na ito na simbolo ng iyong dugo at katawan, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, lahat ng mga balakid na kung saan hindi po namin makita, Panginoon, yung mga kayamanan na matagal mo nang inilaan para sa amin, Panginoon.
hayaan mo na isuko po namin ngayong gabi ang lahat sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Panginoon, na magkaminsan, Panginoon, nagiging second ka na lang, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa po namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, na magkaminsan hindi po namin marinig ang tinig mo sapagkat abala po kami sa maraming bagay. Patawarin mo po kami, Panginoon, na alam ko, Panginoon, hindi lamang sa iba pang bagay sa mundong ito, Panginoon. Kung busy man kami sa mga care groups namin, Panginoon, na nawawalan kami ng personal devotion sa iyo. Kung busy man kami, Panginoon, sa ibang mga ministeryo, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hindi mo hinahanap, Panginoon, yung sobrang kabisihan po namin sa lahat, kundi ang hinahanap mo, Panginoon, ang personal po naming pakikipag-ugnayan sa iyo, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, sa gabing ito, turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpasakop sa iyo, Father God. Salamat po, Lord God. At Lord, bago po namin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, Panginoon, na simbolo na yung katawan at dugo, Panginoon, hinihingi po namin ang kumpletong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa gabing ito, Panginoon, isuot mo po sa amin, Panginoon, ang kapa ng iyong katwiran, Panginoon. Ang iyong kabanalan, Panginoon, mapasa amin po, Father God. At mula ngayon sa gabing ito, Panginoon, masunod po namin ang tunay na kalooban mo, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. At Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang banal na hapunan ito, Panginoon, na siya magsisimula sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay tunay na susunod sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang tinapay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you, brother. Hallelujah. Praise the Lord. Lagi kong sinasabi pag tumatayo po ko sa rap, ay na ito po hindi ko kinakalimutan. Kasi minsan minsan nakakalimutan po ito. Iyo pong pagpalain mo o speak blessing sa iyong kapatid. Sapat ito po ang buong kautusan po ng Panginoon. Diba? So, the Lord bless us. In fact, ang Panginoon po ay pinagpala po tayo upang tayo rin po ay maging pagpapala. Amen? Sino pong pinagpala ng Diyos dito? Lahat po tayo. So, the Lord bless us upang tayo rin po ay maging pagpapala. Amen? So, sa gabing ito, wag po sana nating hayaan ang pagkakataon na hindi po tayo nag-speak ng blessing sa ating pong katabi. Bakit, Pastor? Yes, mahalaga po yun. There is power, mayroong kapangyarihan mula sa iyong mga labi. Di ba? Mula sa iyong mga labi, sa iyong dila, mayroong kapangyarihan. Yan po ang sinabi mismo ng ating pong Panginoon si Kristo. There is power in tongue. The life and death is in the power of tongue. Kaya mas maganda po sa gabing ito, o wag po natin kalimutan na mag-speak po lagi ng blessing po sa ating pong mga kapatiran. Okay po. So bago ko po ako magturo po sa gabi pong ito, mayroon po bang hindi yung mga wala nung umaga hindi nag-great dahil at siya po nag-celebrate ng kanyang kaarawan sa linggong ito? Mayroon po ba? Wala ba? Okay. So, nais ko lang pong ulitin pong muli ang lagi pong announcement po sa atin at i-remind po kayo muli yung pong ating pong prayer meeting every Wednesday po. So, kung kayo man po ay mayroon pong pagkakataon, maluwag ang iyong panahon, yung time, sana po wag po nating hayaan na ito'y lumampas po sa atin.
Sapat napakalaga po ang pananalangin, especially po yung pagpunta po dito po sa lugar pong ito. Hindi po kayo magsisisi. Hindi po kayo, wala kayong pagsisiyan. Kapag kayo nagpunta po rito, nanalangin ng buong puso, I believe ng Diyos ay sumasagot. Sapat wala akong maalala na panalangin na hindi sinagot ng Diyos kapag ito ay hiningi ayon sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah. At pangalawa po, na gusto ko lang pong i-remind po kayo, hindi lamang po natin support yung prayer meeting po natin, kundi tulad po ng mga activities po ng ating pong simbahan. So mayroon po tayong bulletin na nababasa, almost every Sunday mayroon tayong bulletin po doon, ay naka-announce, nakasulat po doon ang mga activities po natin. Ano po? Mayroon po tayong worship night. Ito po napakaganda po. Sapat ang worship night po ito, ay nagkakaroon po kami ng pagkakataon ng bawat isa kung pwede po ay tumayo para magpatotoo. Punong-puno po ng pagpapala po. Doon po naamis po kami, naamis po tayo sapagkat even a simple prayer, hindi mo in-expect, ang Diyos pala ay sumagot na. Hallelujah. Kaya po, anong pitsa yun? Anong Sunday? Last Sunday, Brother Garino? Last Sunday of the month, mayroon po tayong worship night, family worship night. So hopefully po, ito rin po ay alas 7 rin po ng gabi. Praise God, maluwag-luwag po ang ating pong time. So let us support po. Ito po hindi lamang po para Pilipino po ito. Marami mga kasama rin po tayong mga puti sa mga panahon yun. Pero ito rin po, ang Filipino services po natin, nas ko rin pong i-remind din po kayo na hopefully po, i-support din po natin bilang mga Pilipino, ang Filipino service po natin. Amen. Sa anong paraan? Sa iyong pagdalo at pagdala ng iyong mga kaibigan at mahal po sa buhay. Napakaganda po yun. Ha? Napakaganda po yun. Kaya po yun po ay isang malaking challenge para po sa atin. Isang joy to serve the Lord. Isang kagalakan po ang sumunod at maglingkod po sa Panginoon. Di ba? Anong gagawin mo sa buhay mo kung hindi mo gagamitin sa paglilingkod sa Lord? Di ba? Ano pang gagawin mo? Ayaw ba lilibas ang panahon na wala ka man lang na-accomplish at sasabihin mo at the end, sayang, sana kung malakas-lakas pa ako. So, sa ngayon pa lang. So let us i-support po natin ang ating pong church program and church activities. So huwag po natin kalimutan po. Mayroon pong sapat ang pagsunod. Mayroon po laging kaakibat na pagpapala po ng Panginoon. Amen. Mayroon po laging kaakibat, kalakip na pagpapala ang bawat pagsunod po sa Diyos. Amen. Lagi kong sinasabi, kapag sumunod ka sa Diyos, tiyak gagantimpalaan ka ng Panginoon. Amen. Praise God. So, sige po, magsimula na po tayo sapagkat lumalalim na po ang gabi. Okay? So, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21. Nais ko po na i-request po sa English version po kasi mas medyo pinagtinitingnan ko po sa Tagalog ay mababaw po ang pagkakasabi. Mas gusto ko po sa King James Version at itatagalog na lamang po natin. Okay? Babasahin po natin. King James Version, please. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21. Marami po sa atin, kabisado po natin, siguro, kahit bagong gising po kayo, alam nyo, 2 Corinthians 5:17. Ano po, kahit bagong gising kayo. Pag hindi nyo alam yan, hindi ko alam. Okay. Okay po, babasahin po natin, hanggang 21 po yan. For the love of Christ constraineth us, because we trust, is it King James Version? King James Version? Okay. Because we trust Judge that if one died for all, then we all dead. And all that he died for all,
that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them, and arose again. Wherefore, henceforth we know man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now, then we are ambassador for Christ, as to God that visit you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be a sin for us who knew so sin, that we might be made the righteousness of God in him. So sa gabing pong ito, nais ko po ng pamagatan na aking pong ituturo po sa inyo na releasing the power within you, or the power of reconciliation. Nung nakaraang linggo po, nakapakinig po tayo about the resurrection of our Lord Jesus Christ. So praise the Lord. Sapagkat ang ating pong Panginoong Kristo namatay para po sa atin at muli po siyang nabuhay sa pangatlong araw upang patunayan po sa atin, upang i-assure po tayo. I-assure yung ating pong pananampalataya sa Kanya. Kaya because Jesus Christ is alive, tiyak po ang pag-asa po natin. At tiyak ang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya po natin hindi po patay. Sapagkat ang buhay pinanampalataya na po natin ay Diyos na buhay. Amen? Nakatiyak po tayo na mayroong sagot maging ng ating pananalangin. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos na buhay. Mga kailan lamang po natatawa po ako eh. Nakita kong po sa Facebook na nasusunog na karo ng imahe at pinipilit po ng mga tao na iligtas yung imahe. Yung idolatry, doon sa sunog habang pinaparada. Natatawa ko, boss, pero ayaw ko nang masaktan pa yung mga hindi pa nakaunawa. Sabi ko, sayang, hanggang kailan tayo magiging bulag? Diba? Ang iniligtas, yung Diyos na kanilang sinasamba, instead ng Diyos ang magligtas sa kanila. Praise God. So, praise the Lord. So, ngayon po, ang aking po ituturo po sa inyo sa gabing po ito ay ang kapangyarihan po, the power of reconciliation. The power of reconciliation. Praise the Lord. So, si Jesus Kristo po, unang-una po, para mas maunawan po natin, muli siyang nabuhay upang tayo po ay magkaroon po ng reconciliation ang ating Panginoon Kristo bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, tinubos po tayo upang magkaroon po tayo ng pagkipagkaisa po sa Diyos Ama. Pag magkaroon po tayo ng reconciliation sa Diyos. Sapat dito po, ang pinakakailangan po natin lahat. In fact, ito pong nais po ng Panginoon po sa atin. At ito rin kanyang ginawa by restoring our right relationship to God. Ang kanyang bumaba po siya to restore our right relationship with God. Opo, we are all God's creation. Nilalang po tayo lahat ng Panginoon. Wala pong lumabas, wala pong singaw. Pero hindi lahat ay mayroong tamang pagkikipagkaisa sa Diyos. Di ba? Ang lahat po ay marami po o ang lahat po ay naging suwail. Ang lahat po ay naging rebellious po sa Panginoon. But dahil po sa pag-ibig po ng Panginoon, gumawa po siya ng way
para tayo po ay magkaroon po ng pakipag-isa po sa Kanya. Hindi po ang tao ang gumawa. Hindi ang tao ang umabot sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang umabot sa tao. Ang tao, walang ginawa. Ang Diyos ay may ginawa. Ang siyang gumawa para tayo po ay mapatawad po. Magkaroon po ng right relationship with God. So, Jesus also opened the door for us to live in a right relationship with God and with each other. Yun po ang ginawa po ni Lord. Mamaya po, basta ako ituturo po yung power of reconciliation. Sa pamagitan po ng sa pamagitan po natin po Jesucristo, binuksan niya ang pintuan ng pakipag-isa sa Diyos at sa tao. Just imagine. Tingnan lang po natin pong sarili. Nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, yes, kumikilala po tayo sa Diyos. Tama. Mayroon tayong kinikilalang Diyos. Pero wala po tayong right reconciliation po sa kapwa-tao po natin. In fact, mahirap tayong pakisamahan nun, di po ba? Di po ba? Mahirap tayong pakisamahan nun. Mapili tayo, ano? Pero nang dahil kay Kristo, nang dahil po sa ating Panginoong Kristo, although na mayroon po tayong iba't ibang personality, although na tayo mayroon iba't ibang pinanggalingan, pero hindi na po mahirap ang pakikisama. That is because God, ang Diyos po, ay nag-open ng pintuan para po sa atin. Di po ba? Dati di po tayo ganun. Marami po sa atin mga masusungit, mga suplado at masuplada. Mahirap pakisamahan. Aminin ko maging ako po. Hindi po ako madaling pakisamahan before. But because, dahil po sa ginawa ng Diyos sa akin, God open the door inside my heart para madali po akong pakisamahan. Kaysa ngayon, kahit sino, pwede kong pakisamahan. Di ba? Hindi na po ako mahirap pakisamahan. Kahit sino, pwede ko nang pakisamahan. Sapagkat si Jesus po ang nagbukas ng pintuan. So Jesus opened the door for us to live in the right relationship with God and with each other. Di ba? Hello? Tama ngayon, matanong ko nga kayo, bago ko magtuloy, how's your relationship with God and to each other? Kumusta na po ang relationship po natin sa bawat isa, kapatid? Kumusta na po ang relationship po natin? Bilang mga mananampalataya, tingnan mo ang katabi mo. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang tunay po na pangailangan po ng tao. Man is in continual quest for reconciliation with God. Sapagkat nung una, ang tao po ay lost. Nawawala ang tao. Lost and dead because of sin. Pag sinabi kong lost, walang patutunguhan. Tayo po yun before. Lost. Ibig sabihin pag lost, hindi alam kung saan. Kung ibig sabihin kung nawawala, hindi alam kung saan patutungo. Lost siya. Tayo po yun before. Hindi yan natin alam. Wala tayong... We are lost. We are dead. Opo, buhay na lumalakad, patay na lumalakad. Patay po, tinutukoy po doon ay ang pananampalat po, ang atong relasyon po sa Panginoon. So ibig sabihin, pag sinabing patay, wala kang pag-asa. Patay ka eh. Hindi lamang walang direksyon ang buhay mo before. Even me before. Lagi yung sinasabi po na, maraming mga kaibigan ko na magsabi na walang direksyon ang buhay ko. But praise the Lord, sapagkat nung natagpuan ko si Kristo Jesus, yung walang direksyong buhay, nagkaroon po ng tamang direksyon. Ako'y walang pag-asa. Pero nung nakilala ko si Kristo, I'm dead. Pero nakilala ko si Kristo Jesus, ang walang pag-asa, ang buhay na walang pag-asa, ay biglang nagkaroon po ng pag-asa. Praise the Lord. So yun po ang deadly problem po ng tao sa ngayon. Because of sin. Because of sin, the deadly problem is man, ang tao po ay nawawala at siya po ay patay. Walang pag-asa. At ang malapasaklap po dito,
ang tao rin po, sinubukan pong iresolba ang mabigat na problema. Yes, alam ng tao. Alam nating lahat, alam ng lahat ng tao na mayroong pangalawang buhay. Di po ba? Kahit nung di pa tayo born again, alam natin may pangalawang buhay eh. Di ba? Oh. Di ba, may mga taong hindi pa born again, pinapanalangin nila yung mga patay nila na sana maligtas at mapunta man lang sa purgatorio. Di po ba? Di meaning, naniniwala sila sa buhay na walang hanggan. After death, naniniwala po sila. Pero useless na po yung prayer po nila. So, ang puntos ko po dito po, before, hindi po tayo naniniwala. Pero sa ngayon, mayroon na po tayong katiyakan. So, ang tao po, sinubukan po na i-resolba ang problema po. Saan po nila sinusubukan resolbahin o solusyonan ang problema? Ang kawalan ng direksyon ng buhay, ang kahirapan, ang sakit ng karamdaman, and everything. Anong resulta? Anong resolba? Ano pong paraan po nila para ma-resolve ang problema po nila? Ang pagkawalay po nila sa Diyos. Anong paraan po nila? Try to solve that problem through religion. Sa pamagitan religyoso. Sa pamagitan kanilang pagiging religyoso. But, lahat pa rin po ay nag-fail. Sapat wala po doon ang solusyon. Wala po doon. Kaya nakakalungkot eh. Sinabi na ng Diyos na si Jesu-Kristo lamang po ang daan tungo sa langit. Pinipili pa ng taong gumawa ng ibang daan. Right? Sinabi na ng Diyos, anong sabi ni Jesu-Kristo? John 14:6. John 14:6. Hindi ka born again pag hindi mo yan alam, kapatid. At ikaw pa rin nawawala pag hindi mo alam. John 14:6. Hindi mo alam. Hindi ka nawawala kung hindi mo alam. Hindi mo yung memorize. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except. Oo. Pero anong ginagawang daan ng tao? Si Jesus ba? Anong ginagawa nilang daan? Ha? Religion. Nakakalungkot po eh. May mga tao nakapakinig ng salita ng Diyos eh. Pero minsan tumatalikod pa. Ibig sabihin dinunawaan. They try. Religion, ginagawang daan. At di lamang religion, ang ginagawang daan. Mga kilalang mga santo. Mga santo yan, nakakatuwa ang buhay po nila. Ha? Pero sila tao rin katulad po natin. Mga saints. Tulad ni Peter, St. Paul, St. John. Si Mary, ginagawa pang daan. Pero, Hail Mary, pray for me. Di ba? Pero, only Jesus po. Ha? Only Jesus. Kaya po, wag na po nating dagdagan po ang Biblia. Ang maliwanag po, sabi po ni Jesus, si Kristo lamang po ang daan, ang buhay, at ng katotohanan. Kaya nga po, kapatid, wala nang ibang daan tungo sa langit, kundi si Jesus. Amen? At ang hindi rin po yung mabubuting gawa po natin. Ang makapagligtas din po sa atin. Sa napakaliwanag po, ni Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ano sabi ni Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? Tayo po ay nangaligtas, hindi sa mabubuti po nating gawa, kundi sa pamagitan po ng grasya ng Panginoon at ng ating po pananampalataya po sa Kanya. So pag sinabi po ng grasya, ito po ay hindi mo pinagtrabahuan. Ito po ay unmerited favor from the Lord. So praise the Lord. Siya po ay sadyang napakabuti po sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya ulitin ko muli, there is only one way to be reconciled through Jesus Christ. Through Jesus Christ. There's only one way para tayo mapagpala rin po ay sa mamagitan din po ni Jesu-Kristo. Diba? Sino ang naganyaya po sa atin? Pag ikaw ay nabibigatan, anong sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin,
kayong lahat. Saan po yun? Saan po yun? Ha? Matthew chapter 11 verse 28. Sana memory verse po natin yan. Pag ikaw nabibigatan, yun ang imbitasyon po ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatang lubha at pagpapahingahin ko kayo. Come unto me. Kanito tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Sino nag-imbita? Si Jesus. Come unto me. All ye that labor and heavy laden. Sino nabibigatan sa gabing ito? Praise the Lord. Sapat mayroong kapahingaan at alok ng Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Magalak ka sapagkat may kapahingahan iniaalok ng Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya po sa akin po, Opo, ako'y tao rin lang, mahina rin. Pero every time na naalala ko ang salita ng Diyos, siya po ang nagpapalakas po sa akin. Siya po ang nagpapalakas po sa akin. At praise the Lord, sapat simula nung una hanggang ngayon, nung nakilala ko si Kristo, ni minsan hindi po nagkulang si Lord sa buhay ko. Ni minsan, hindi po nagkulang ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Sa lahat ng pasanin, sa lahat ng mabigatin, sabi ni Lord, magaan aking pamatok. Come unto me. Mag-aral ka sa akin. Magaan ang aking pamatok. And I will give you rest. Magaan po ang ibibigay ng Diyos. Kaya nga po, kapag may problema ka, may mabigat na pasanin, huwag mong pasanin. Huwag mong pasanin. Nahirapan tayo kasi pinipili yung pasanin eh. Di ba? Sabi ni Lord ibigay mo sa Kanya eh. Pero pili mo pang pasanin eh. Ha? Huwag mong pasanin. Ang sabi po niya, 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Him and He will care it for you. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin at ikaw ay tutulungan. Care it for you. Okay. So, yun po. Praise the Lord for sa kanyang mga ginawa at sa pamagitan po noon, there is power within us. The power na mayroon po sa atin, lahat po yan, it comes from being reconciled with God. Opo, hindi lamang po tayo pinagpala ni Lord, hindi lamang po tayo niligtas, kundi binigyan po tayo ng kapangyarihan. Amen? Binigyan po tayo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan yan comes from being reconciled with God. Reconciled with God. So ngayon, hindi ka na mahina. Hindi ka na magiging talunan. There is power inside of you. Diba? Praise God. Mamaya makikita yung ano mga power ibinigay po sa atin? Unang-una, the power of being born again. Praise the Lord. The power of being born again. Di ka ba masaya nun? Ang kapangyarihan na ikaw ngayon ay tinawag na anak ng Diyos. Kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos, the power of being born again. Di ba? Kapag anak ka ng Diyos, di ba? Siyempre may authority ka. May power ka, di po ba? Pag anak ka ng presidente, anak ka ng prime minister, di ba? Very proud ka. At alam mo, may power ka. Ay ngayon, anak ka pa ng Diyos ng kataas-taasan. How much more? How much more? So, kaya nga lang, minsan, hindi po natin in-exercise at kiniklaim. Hindi natin kiniklaim. Hindi natin in-exercise po sa buhay po natin. Amen? The power being born again. Praise God. Before, we were enemies ng Diyos. But now, we become the children of God. Dati po, tayo makaaway ng Diyos. Pero ngayon, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Amen? Tayo mga anak na ng Diyos. Praise the Lord. So ano pong sabi po, kapag ikaw anak ng Diyos? 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Simulan tayo nakipag-isa kay Kristo. 5:17.
ng ating pong text. Therefore, pakibasa po ng lahat. Ikaw yun, kapatid. Ikaw yun. Ikaw yun. Yung new creature. Ikaw yung all things are passed away. Lumipas na, no? Wala na, ano? All things are passed away. And all things are, tignan mo nga kung new nga yung katabi mo. Hallelujah. New creature. Praise the Lord. Hallelujah. We are new creature. Become new. Ano new? Okay, mamay makikita yung new na mayroon po sa atin. Ito na po yun. Ito na. Alam ko, excited ka na. The power of, ito ano po yung bago? Yung pong the power of a changed life. Diba? Una, the power of being born again. At ngayon naman, the power of reconciliation. The power of being born again and the power of a changed life. Diba? The power of a changed life. Diba? Masaya ka ba, kapatid? Parang pag kinamdam ko, hindi ka excited. Parang hindi ka panabaga. Diba? Praise God, nakakatuwa po. Di ba kayo masaya? Yung dati po ninyo ay wala na at patay na. Ha? Kung akong tatay, natutuwa ko sapat ang dating Ruben ay patay na. Ang Ruben na mayroong nakatayo ngayon ay ito yung isang bago ng Ruben. Hallelujah. And the same with you. Ganon din po kayo. Siya dapat masaya po kayo. Pinag-uusapan po natin ito, the power of change. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang siyang nagbago na ating pong buhay. Isipin mo, kung hindi ka binago ng Diyos, nasaan ka kaya ngayon? Just imagine. Personally, kung hindi mo nakilala si Jesus, palagay mo, saan ka ngayon? Saan ka kaya ngayon? Ikaw na makakasagot po nun. But because nang dahil po kay Kristo at nang padahil sa pagbabagong na naganap po sa buhay po natin, lagi kang nakangiti. Amen? Hallelujah. Lagi kang praise. That is what God's done sa buhay po natin. Hallelujah. So the power of change life. Ang luma ay namatay na at inilibing na. Ayaw kong sasabihin, namatay na at inilibing na kasama ni Jesus. Yung luma. Ibig sabihin, namatay na, nilibing na, huwag mo nang babalikan. Ano? Ibig sabihin, inilibing na, namatay na, at inilibing na, huwag mo nang babalikan. Huwag mo nang hukayin. Ha? Ay, minsan pinipili pa nating hukayin yung dating buhay po natin. Pinipili pa nating balikan. Ay, kaya minsan naging malungkot ang buhay po natin. Huwag na po nating hukayin. Inilibing na yan kasama ni Kristo. Praise the Lord. Kaya nga po, purihin po ang Diyos. Nang dahil po sa pagbabagong naganap, marami sa paligid po natin ay namangha. Marami sa paligid po natin ay namangha dahil sa pagbabago na ganap sa buhay po natin. Amen. Namangha ba yung kapitbahay nyo? Ha? Namangha ba yung kapitbahay niyo? Ha? Opo, pati pusa namangha. Ay dati nasisipa pati pusa pag galit pero ngayon hindi na eh. Right? Kahit sino napapagalitan di ba? Pero ngayon, mahinahon ka na. Diba? Tama ko hindi. That's very true. Sapat maging ako, yun po, karanasan ko before. Yung karanasan ko before. Kahit sino napapagalitan. Pero nang dahil kay Kristo na ako'y binago ng Diyos, ang dating magalitin, naging mahinahon. Praise the Lord. So namamangha ang mga tao. Diba?
Alala ko po, doon sa bahay po namin, sa probinsya po namin, sa Pilipinas, sa Pangasinan, before po, ako po isang problema po ng isang komunidad din po before. Problema po ako. At lagi nilang sinasabi po na may kinabukasan ko madilim nga lang. Problema po ako. Kung nasan may gulo, tiyak, involve ako doon, kasama ako doon. Kung saan may kalukuhan na ganap, tiyak, kasama ako doon. Kaya ang nanay ko po noon, pag umalis ako, sobra po siyang nangangamba. At ang ginagawa niya, para malayo ako sa disgrasya, sa panganib, pag kumakain sila, pinaikot-ikot yung pinggan. Pamahin. Pamahin. Pero wala pa rin. Opo. Isa po akong problema po sa komunidad po noon. Pero praise the Lord. Sapat na ako'y naborn again. Buong barangay ay namangha. Buong barangay po ay namangha. Praise God. At sa barangay po namin, sa province po namin sa Pangasinan, nakapagtayo po kami ng simbahan po doon. Nakapag-church plan po kami doon. Ako po mismo po ay nakapagsimula ng simbahan. Kaya nga po, that is the power of change life. Maraming namangha at maraming na-born again. Praise God. Siya, praise the Lord. So the power of change life, sa pamagitan ng power of change life, God made us agents of reconciliation. Ginawa naman po tayo ngayon ng Diyos na maging agents, or ano bang agents? Tagalog. Ahinte. Ahinte ng kaligtasan. Di ba? Nakakita na ba kayo ng ahinte? Paano mag-promote? Ha? Ha? Nakita yung mga ahinte pag nagpo-promote? Ha? Talagang maaamo ang mukha. Ha? Makukulit at matyatsyaga para i-promote yung kanilang product. Sabi ng Bible, God made us, doon po sa binasa po natin, agent of reconciliation. Amen. Are we? Tayo nga ba? Tunay nga ba na tayo po ay nagagampan po ba natin? So, praise the Lord, sapagkat God empower us. In fact, we can do that in our own strength, but because of the power of God inside of you, kaya po nagagawa mo ang mangaral kahit saan. Kahit saan. Nagagawa mong i-present si Lord kahit saan. Dahil po sa kapangyarihan po na nasa iyo. Dati mahihain ka, pero ngayon walang hiya ka na. Sa pangaral ng Ebanghelyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alala ko po noon, kabataan ko pa. Ugali ko po noon, wala pa yung doon sa Pilipinas. Hindi ko napansin yung mga port watch. Itong mga port watch, usong-uso po sa kanila. Sasakay po sila sa jeep o sa bus, magbibigay ng gospel tracts at pagkatapos mangungulikta ng offering. Pero before that, wala pa yung mga port watch. That was 1985, 86. Kami na po ang unang gumagawa noon. Wala pa yung mga port watch noon. Ginagawa po, mayroon po akong team noon. Pagkatapos naborn again, sa 4 po kami. Isa, pagsakay po namin, minsan pupunta po hanggang Baguio, from Pangasinan. So, gumagastos po kami. Upunta isang lugar. Gusto po namin sa Manawag pa minsan. Kasi Manawag, ito isang lugar po na pinupunta ng mga reliyosong tao. So, isa ang tatabi doon sa bus driver. Ang isa tatabi doon pupunta doon sa likod. At isa doon sa gitna. At ang gagawin ng nasa gitna, sa tabi ng driver, kakausapin po yung driver. Sir, pwede ba mangaral po sa jeep mo o sa bus mo? Nang maiksing salita ng Diyos. Pag pumayag yung driver, sinyas lang. Tatayo na yung nasa gitna. Yung nasa likod, nanalangin na yan. Pero hindi kumukulitan ng offering.
Oo. So, one day, mayroon pong ako nakasakayan. Kinamayan po ako. Brother, salamat sa buhay mo. Namangha po ako. Sapat hindi ko siya kilala. So, sa aking pagkamangha, sabi niya, ikaw yung nagbigay ng tracts, gospel tracts sa akin before. Hindi pa ako born again. Sa ngayon, active na akong Kristiyano. Praise God. So, ang lahat ng pinagago po natin through the power of God. And the Holy Spirit inside of us. So, the power of a changed life made us agent of reconciliation. So, we are commissioned by God to bring Christ to the unsaved world. O to unsaved people. Okay. So, in-empower po na, ikinumission po tayo ni Lord. Para po, idalin po ang ibanghilyo po ng Panginoon. So, the power of changed life. So, actually, yung changed life po natin ito po yung, in fact, ito po yung pinaka-powerful na preaching po natin. Pag nangangaral po tayo, pag nagpapatuto po tayo, anong unang tinitingnan tao? Anong unang tinitingnan po nila? Yung buhay po natin. So yung changed life, kahit simpleng salita, namamangha na po sila dahil po nakita nila sa buhay mo. Amen? Dahil nakita po nila sa buhay mo yung changed life. Kaya nga po, praise God for that changed life. Dati po, hindi tayo nagbabasa ng Bible, pero ngayon nagbabasa na po tayo. Di ba? Dati po, okay, pupunta lamang po tayo sa simbahan. Pag may imimit tayo. Ha? Pag may imimit kayo, tulad ko noon. Ha? Pero ngayon, every Sunday nasa simbahan ka na. Di po ba? Praise the Lord. Dahil po ikaw ay binago ng Diyos. Nananabi ka na sa presensya ng Panginoon. Praise God. And the power of, not only the power of changed life, but the power also of compassion. The power of compassion. Praise God. Compassion. Ito po ang gustong-gusto ko po. Ilan na bang iyong natulungan? Ilan na bang naligtas? Ilan na bang iyong natulungan at naligtas? Simula nung nakakilala ka kay Lord, kapatid. Ilang kaluluwa na ba ang nadala mo kay Kristo? Imagine, we are living in a perilous time. Katakot-takot, kagimbal-gimbal ang nangyayari po sa paligid po natin. Ang nakadalasan po ay sinisisi po natin sa mga may kapangyarihan, mga politiko. Pero minsan, ang totoo po, mas madalas nakakalimutan po natin ating pong tungkulin bilang mananampalataya. Anong tungkulin po natin? To reach people. Kasi ang ladang ito is the product of sin. Lahat ng kaguluhan, lahat ng kasama nangyayari, ang lahat ng ito ay ito po'y bunga lamang po. Resulta lamang po ng ang tao ay malayo na po sa Diyos. Ang mga crisis na gaganap, ito po ay isang panawagan na bumangon na po tayo bilang mga Kristiyano. Now is the time para gumising na po tayo sa pagkakatulog. Abutin po natin ang mga tao. Ilapit po natin sila kay Kristo. Just imagine, kung lahat ng tao sa New Zealand born again, hindi wala nang problema sa Prime Minister, ano? Kung lahat ng Kristiyano, lahat ng tao sa Pilipinas born again, hindi wala nang problema sa Presidente, ano? Hindi na wala nang rally, ano? Di ba? So, anong gagawin po natin? Sana po, yung power of compassion, magkaroon po tayo. Yung power of compassion. Let us exercise the power of compassion. So, hindi ka ba naawa? Pag nakikita mo yung mga tao na nangailangan, hindi ka ba nakakaramdam ng awa at habag sa kanila?
Hindi ka ba naawa? Nung 5,000 tao ay walang makain habang nakikinig kay Kristo Jesus, sabi ng mga alagad, pauwiin muna sila guro sapat wala silang makain. Ilang na lugar ito? Nahabag si Jesus. Hindi sila pwedeng pauwiin na mahina. Nahabag si Jesus. Pakainin sila. Pupuin sila. Guro, saan po? Tayo kukuha na ipapakain sa kanila. Buti na lang si Andrea. Very po. Observant. Nag-observe po siya sa paligid. Guro, mayroong bata dito na may dalawang tinapay at 5 isda. Kinuha ni Lord, pinag-pray at pinakain po lahat. Sabi ni Lord, God is a God of compassion. Hindi sila pwedeng uwing gutom at hilong-hilo. Paupuin niyo sila, pakainin niyo sila. Sa ngayon, ang tanong ko po, ngayon nakikita mo ang pangangailangan ng tao sa paligid mo, mayroon ka na bang ginawang aksyon? Mayroon ka na bang ginawang aksyon to reach people and to touch their life? Reaching out and touching their life? Nagawa mo, gumawa. Mayroon ka, mararanasan mo na bang gumawa? Kulang na lang, kalabitin po tayo mga nandiyan sa paligid po natin eh. Pero minsan po, dinididma pa rin po natin sila. So, sabi po, okay, so let us exercise the power of compassion na mayroon po sa atin. Lala ko po, ang mga missionaries, mga pastors, iniwanan po nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga comfort zone, to reaching people. To reach people. Tayo man, hindi pa na tayo man naging missionaries, hindi man tayo tinawag para maging pastor, but God called us para i-reach out po natin yung ating pong kapitbahay. God called us to reach out our friend, ang ating kamanggagawa, ating mga kaibigan. Tinawag po tayo para i-reach out po sila. Amen? Hallelujah. So, ang sabi po, in verse 20, pakibasa po sa may verse 20. Now, then we are ambassador for Christ. Now, then, plural, we are ambassador for Christ. Are you happy for that? Masaya ba tayo na tayo po ay ambassador po ni Jesus Christ? We are ambassadors of Christ. Amen? Praise God. Kaya po dapat masaya ka. Ha? Na isang ambassador po ni Kristo. Anong trabaho ng ambassador? Anong trabaho ng isang ambassador? Pag ikaw ay ambassador po ng Pilipinas sa New Zealand, anong dapat mong gawin? Pag ikaw ay isang Pilipino ambassador ng Pilipinas para sa isang bansa, anong trabaho ng isang ambassador? Diba? Is to represent your country. Diba? Pangalagaan po ang mga countrymen mo. Diba? So yun po. We are ambassadors of Christ. God called us. Amen? At praise the Lord. Sapat di lamang po tayo binigyan ng titulo yan. In fact, God empower us to do. To accomplish what He wanted in our life. Para ma-accomplish po natin ang ipinagawa niya sa ating pong buhay. Kaya ngayon, ang tanong ko po, what are you going to do with the power vested in you? What are you going to do? Doon sa kapangyarihan po na binigay sa iyo ng Diyos. Ito ba
ay itatago mo na lamang? Ito ba o ikaw ba ay mananahimik na lamang? Sana po kapatid, huwag po nawa tayo manahimik, huwag po nawa nating itago. Bagkos we commit our life to the ministry of reconciliation. In fact, yun po ang kailangan po natin. So i-commit po natin ating pong buhay sa ministry po ng pagkikipagkaisa. Yun po ang nais po ng Panginoon po sa atin. Amen? So praise the Lord. So God empower us. God empower us upang ating pong magampanan ang ating pong tungkulin bilang mga Kristiyano. Hindi lamang po tayo naligtas sa ating mga kasalanan, hindi lamang po tayo pinatawad, hindi lamang po tayo pinagpala. In fact, God empower us to reaching people. God empower us para magkaroon po tayo ng magandang patuto, magkaroon po tayo ng changed life. Changed life, hindi po ito sa pamagitan ng lakas, but because of the power of God inside of you. Na inilagay po ng Diyos sa atin. Marami po sa atin nagnais na magbago, pero lahat po ay nabigo. Pero nung si Kristo ay pumasok sa puso po natin, pagbabago ay naganap. Unti-unti. Hindi man perfect, hindi man kumpleto, pero day by day, God changes us. Tayong lahat po ay tumayo. Nice kung tawagan po yung worship team po natin. Kantayin po natin yung Ikaw Lamang, yung last song po natin. Si Jesus lamang po talaga, wala nang iba, kapatid. Si Jesus lamang, wala nang iba. Siya lamang. Siya lamang. Hallelujah. Gawin po natin po ito isang panalangin po sa atin. Ang awitin na yon. Isang declaration, isang pagpapahayag na siya lamang talaga. Siya lamang, wala nang iba. Siya lamang ating di pong sasambahin. Siya lamang ating mamahalin. Siya lamang ating paglilingkuran. Wala nang iba. Hallelujah. Sabihin po natin na may pananampalataya po sa Panginoon. At ako'y naniniwala na sa gabing ito, habang sinasabi, siya lamang pag-asa mo, handa po siyang abutin ka. Hallelujah. Ano ang pangangailangan, anong problema ng buhay? Ang Diyos handa ka pong abutin, kapatid. Yes. Yes. Siya lamang, kapatid.
pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako Father, we thank you for tonight. We thank you for the way that you're touching our hearts and our lives, leading us in your paths of righteousness. Father, I just pray over each and every one here tonight, each and every family member represented tonight. I speak your name, Lord Jesus, over their lives. Your leading, your guiding, your touch. Thank you, Lord. Lord, as they go out, as they come in, as they stand up and as they sit down, may they know your leading and guiding. Bless the words of their mouth and the work of their hands as they go. And Lord, as we have a meal together now, in fellowship, we just ask that you bless that meal to our bodies in Jesus' name. Amen.